Ganda ng araw natin ngayon, oh. Nakalabas si Haring Araw, oh. Wow! At tumigil na ang snow, mga kainags, ano? Baka pwede ikaw naman ang mag-shovel ng snow, exercise. Sakit ng katawan ko eh. Bakit masakit yung mo? Trabaho? Oo, sakit ng likod ko. Ako papagalan hindi ka naman. Eh ako rin masakit din yung likod ko, kakabuhat sa trabaho namin eh. Yan sinasabi ko, pagka yung mag-shovel ng snow, ang daming mga reason eh, no? Dami sasabihin, kanina hindi naman masakit yung katawan. Nung sinabi ko na baka pwedeng ikaw mag-snow, mahal na Reyna. Kung ano sabi, masakit ang ganito, masakit ang ganyan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Masakit ng katawan ko. Ilang ano na ba? O nga, no? Ikaw, gusto niyo mag-shovel ng snow? Ha? Yung pag-shovelin mo yan, lalakas kumain. Lalakas kumain eh, walang pakinabang eh, no? Tagabantay ng bahay natin, tsaka naninira pa ng mga gamit. Ayan. Ayan, napagalitan. Yan. Sarap ng upo, napagalitan. Aroy. Saan ako upo? Ha? Ayan. Ano? Sarap ng upo mo dyan. Ayan. So, mag-shovel muna ako ma. So, by the way, magandang araw po at magandang gabi kung nasan man kayong araw na to. At syempre, ano pa ba gagawin natin? Buti naman, huminto na ang snow po ngayon, ano? Maano na may snow ngayon? Ayan, huminto na at maganda rin yan, sumikat pa si Haring Araw. Maano naman siya. I-blower mo na lang. O, blower natin kasi maganda naman yung snow nyo. Buhag-hag, walang kasamang tubig. Kaya pag sinlow blower natin yan, sasama yan. Tara, umpisahan na natin at nakaabang na naman. Asan yung isa? Ayun! Nako! Papasyal pa natin to. Tapos aayusin ko pa pala yung windshield fluid. Kasi barado. Hindi ko alam kung barado o sira. Titingnan natin mamaya. Susundutin natin ang karayom para lumabas yung fluid, washer fluid. Blower mo. Subukan natin. Pagka hindi, punta natin sa talyer natin. Pero sana maayos natin. Kala ko bibili mo ng gulong sila. Sino? Si Glenn. Wala naman binigay na sa pambili. Hindi, madaling bumili ng gulong. Pero mo yung card ko. Kasi wala yung pambili. abonuhan ko siya, babayaran. Yung bunsong prinsesita natin, gusto rin bumili ng winter tire, mga kainis. Kung saan bumili si Mahal na Reyna. Sige. Ayusin ko muna yung ano ko kasi importante yung mahirap yung nagdadrive ko tapos natalsikan ng putik yung windshield na sasakyan mo eh. 'Di ba? Barado, hindi mo makita yung dadaanan mo. Ayan na si Mahal na Reyna. Tara. Buti pa si Saya, sinasabihan mong cute yung asawa mo, hindi mo malang masabihang gwapo. Tara, baka masira araw ni Mahal na Reyna. At yung araw nyo. Tingnan natin kung mayroong may tutulong itong binili nating makapal na brush, no? Uy, pwede Ayan, no? Kasi hindi na kaya ng pala yung yung mga snow na yan, nakadikit na talaga sa ground. Pero ito, makakatulong din pala, no? Ayan. Especially dito. Gamitan ko, anuhin ko muna. Isang kamay lang kasi yung gamit ko, kaya walang masyadong puwersa. So effective naman mga kainags, ano? Natanggal naman natin yung mga snow. Yan, pero akala nyo wala nang yan, pero black ice yan, no? Ito yung madulas. Kaya pala hindi rin maganda yung tatanggalin mo lahat ng snow. Kasi itong mga yung mga kulay puti na yan, diyan kumakapit yung sapatos natin eh. Pag wala na yan, eto madulas to. Ayan, no? Kita nyo ba? Para tayong nasa yung nasa hockey ice court. Nag-ice skating. Konti lang siguro yung tanggalin natin. So nakapag snowblower na tayo dito mga kainis, pero kung napapansin nyo, ito may mga footprints dumikit na sa ground. Yan hanggang doon, na-shovel na natin. Tapos kailangan natin lagyan ng lupa yan mga kainis, buhangin para kumapit yung sapatos ng mga maglalakad dito sa padulas kasi yan pababa, mahirap na, baka makadisgrasya yung nabubudol na talaga ako, hindi na talaga kaya ng bunganga ako mga kainag, hindi na kaya ng power ng bunganga ako yan. Lalo na rito kasi pag nadulas si Mahal na Reyna rito, dire-diretso yun hanggang doon. At least kahit pa paano buhangin, kakapit yung sapatos.
Dito. Bawa tayo dito. Dahan-dahan dito. Naku po. Yan. Kuha tayo dito. Lagyan natin dito. Yan o. Yan. Especially rito sa Baitang, sa hagdanan. Yan. Pumasok muna tayo sa bahay mga kainis, no? Magpa-cool down tayo, warm up. Kung napapansin nyo, yung mga daliri ko, yung mga yun, yung mga knuckles, ito pala, yung mga joints ng kamay ko, may mga sugat, ano? Pumuputok yan sa sobrang lamig. Kahit na minsan may gloves ka, kasi minsan tinatanggal mo yung mga gloves mo eh. Sa sobrang lamig, ayan, no? Pumuputok, ayan, no? Sugat. Ba't yung mukha mo dito? Makawal yung mukha ko eh. Ayan. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng Vaseline to para hindi pumasok yung lamig. Sakit yan. Tapos ngayon, yung ayusin ko naman, yung sakyan ko. Yung yung daluyan ng fluid ng windshield washer natin ayaw gumana. Tama-tama, mayroong panundot dito eh. Yan, ito. Susundutin ko lang nito mga kainags, subukan natin. Sana gumana. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainags, ayaw nang gumana. To. Ayan, susundutin ko lang yung butas na yon, baka gumana siya. Baka na-frozen lang. So nagtanong-tanong din tayo, marami rin palang mga kaibigan tayo na ganyan din yung naging kaso ng sasakyan nila. Napo-frozen daw yan. Ito. Magubad nga muna ako ng ayan, susundutin yun. Sundutin lang daw to eh. Tingnan natin, no? Sana mukhang frozen nga, no? Yan. Testingin natin, ayan, wala, oh. Yung isa meron eh. Ito isa, tingnan nyo. Meron tubig pero itong isa wala eh. Ito importante sa driver, buksan nga natin yan. Magbubukas muna ako ng hood ng sasakyan. Buksan natin yung hood. Naku, parang nag-frozen pa yata. Naku, baka masira naman ito pag piniweras ako. Ano ba ito? Tigas yung hook niya, parang nag-frozen eh. Nagpo-frozen kasi ito pag winter. Teka, lamig. Meron tayong rito, yung spray na yung fluid, windshield washer fluid. To. Kasi ginagamit ko to pag may mga nagpo-frozen sa sasakyan natin. Anuhan ko lang, isprayan ko lang to para asan ba yan? Yung hook niya yun, yan. Para matanggal yung frozen, yung yellow na naka-stack doon sa matagal-tagal niyo muna natin. Lamig. Yun. Gumana na mga kainags. Ayan na. Yun na. Ay, salamat. Ayan kanina ang tigas nito eh. Ngayon gumagana na siya. Na-stack up yun Asan ba rito yung... Teka muna, makapagsuot muna ng gloves. Ito yung natin eh, yung dumadaan yung windshield washer fluid, so dito siya, dito babaklasin pa pala natin yun. Yung iba kasi nandito mga kainags, tatanggalin mo lang to, madali lang siya, pero to iba to eh. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito sa truck natin, dito siya paano, babaklasin ko pa to. Naku, mabusisi pa pala. Asan ba yung hose nito, kasi dito yung yan eh, yung windshield fluid natin. So marami pa naman laman niya, kakalagay ko lang. Ayan, kung nakikita nyo, ayan,
Marami pa yan. Kakalagay ko lang eh. So itong isang windshield ano natin, okay naman to yan. Okay pa naman yan eh. So dito nakatago yung ano yan eh. Yan oh. Ito siguro, asan ba yung ano nito? Mga hose. So pinuswitan ko na rin siya nito. Ayaw pa rin gumana. Alis muna tayo mga kainags, ano? Inutusan kasi tayo ni Mahal Arena na bumili ng winter tire para doon sa ating bunsong prinsesita. Alam nyo naman, madulas na ang daan ngayon. Ako, nung nakaraang vlog natin, sabi ko nga marami ng mga na-aksidente na mga sasakyan. Ako, nadulas. Karat, para matuwa naman sa akin si Mahal Arena. Tsaka yung bunso natin, ano? Wala kasi tayong pasok ngayon, day off tayo. Samantalahin na natin. So nandito na tayo sa bilihan ng mga winter tires mga kainags, kung saan bumili tayo nila Mahal Arena. Mabuti na lang walang masyadong bumibili. Tapos magtatanong na rin ako ng dalawang gulong ko rito para dun sa truck natin, diba? Dalawa lang bago natin na nabili. Saan ba yung entrance ito? Ito. Yun, bukas. Ang nangyari, wala yung size ng gulong ng ating bunsong prinsesita mga kainags, ano? Hop, teka muna, baka madulas tayo rito, masira ang pagkakagwapuhan natin. Wala, sayang yung punta natin dito. Sana pala tumawag na lang tayo. Kala ko kasi meron kasing inoffer sa atin noong nakaraan na wala yung size ng ating bunsong prinsesita, pero meron silang alternate. Pero sabi naman nila, pagka nasabi ko na sa bunsong prinsesita yung presyo nung gulong, itatawag ko na lang sa kanila, tapos i-order nila ngayon, darating ngayon din or bukas once na na-order nila. So hindi aabot ng 1 linggo, yun ang sabi nila. Tapos nagtanong na rin ako ng gulong natin dito, kasi kung napapansin nyo, yung gulong natin dito bago to, diba? Pero bala ko rin palitan tong dalawang gulong na to. Yan, so napakaganda ng presyo mga kainags, no? Bali 425 Canadian dollars para sa dalawang gulong na all-terrain katulad din ito, pero magkaiba sila ng brand. Yan. Pero siyempre mag-iipon muna tayo. Ay, parang pambili kapos pa eh. Alam nyo naman, nag-iipon tayo ngayon kasi babakasyon tayo sa Pilipinas mga kainags, no? Ilang linggo na lang. Yeah. Makakatakas ako sa winter. Yeah. Makakatakas ako sa pagsushovel ng snow. Yeah. Gusto ko kasing umaalis ng Canada mga kainags, ano, pag winter, para kahit papaano ay makatakas ako sa lamig at dulas ng daan dito sa Canada. Diba? Para pagbalik natin, at least nakabawas tayo ng kahit ilang linggong paglisan, pagtakas sa snow. So by the way mga kainags, ano, gusto ko nga palang ipaalam sa inyo, itong winter jacket ko na to, matagal na to sa akin. Ito yung unang winter jacket ko na ginamit nung dumating ako sa Canada. Nabili ko to sa ukay-ukay dyan sa may Imus, Cavite. O diba, hanggang ngayon buhay pa rin. Hindi ko pa rin siya tinatapon kasi alam nyo naman, may pagka-sentimental value sa atin yan. Ano yung balahibo ng pato, yung laman, yung loob nito, kaya matikas siya. Magaang siya, hindi siya mabigat, tapos matibay pa sa mga lamig. Kaya ito hanggang ngayon, pag winter rito sa Canada, lagi kong sinusuot yan eh. Memorable lang ako sa contemporary foreign contract worker nung ako'y dumating dito sa Canada. Diba? Astig, no? O, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Mura lang mga kainis, so $30, no? Ayan, no? Oh, Edmonton Oilers. $30. Kuha na ako isa. Sayang, mura. Kung bibilin kasi natin sa labas to mga kainags, mga nasa 100 plus to Canadian dollars. Nakakita ako ng ganito sa Winners, nasa $100, 99 point something, 99.9 Canadian dollars yung jersey ng Edmonton Oilers. Eh dito nakita natin, nakachamba tayo, $30 lang mga kainags, oh. Tapos nakakita ko ng size na pwede sa akin, large. Yan, kasi yung karamihan ng mga binibenta doon XL, XXL, buti merong ilang piraso na lang na large. Yan, large yan yun. So, at least pagka sakaling lumaban uli sa finals ang Oilers, ay meron na tayong pantapat. Yan, kasi may t-shirt lang yung sinusuot ko dati. Yun lang yung kaya ng presyong bili natin ng jersey ng
Oilers, t-shirt, nagkakalagang $15. Pero ngayon, may panlaban na tayo, may pantapat na tayo. Kunin na natin to at may saksak na natin dito sa truck natin, mga kainags. Lamig na naman. Alas 3:30 pa lang ng hapon ngayon, mga kainags. Pero tingnan nyo, madilim na. Alas 4. Wala nang liwanag yan. Kunin ko muna yung aking black heater dito at may saksak natin. Malamig. Lamig na naman. Kunin lang natin yung ating mga pinamili. Jersey at pagkain ng aso na laglag pa. Ay, salamat Panginoon. Tapos ito, isampay natin syempre. Baka makalimutan natin, nakasaksak yung black heater. Yan. At pag-andar natin, sira ang black heater cord.